Ang kuweba ni Alima. Sa isang malayong bayan na napapaligiran ng makukulay na bundok at mahahabaing kapatagan, may isang lihim na kuweba na matatagpuan sa gitna ng isang makapal na gubat. Ang kuwebang ito ay kilala sa pangalan na Kuweba ni Alima, na pinangalan sa isang alamat na madalas banggitin ng mga matatanda sa kanilang mga kwentuhan tuwing gabing payapa. Ayon sa alamat, si Alima ay dati lamang isang simpleng babae na naninirahan sa bayan. Siya ay kilala sa kanyang kagandahan at kabaitan, ngunit dahil sa kanyang kalungkutan nang mawala ang kanyang pamilya sa isang trahedya, nagbago ang kanyang buhay. Sinabi ng mga tao na siya ay sumama sa mga espiritu ng gubat upang makamit ang lakas at kapangyarihan, at sa huli ay naging aswang siya, ang pinakamataas na anyo ng masamang nilalang sa kanilang paniniwala. Nang si Alima ay namatay, sinabi ng mga tao na ang kanyang kaluluwa ay nanatili sa kuweba bilang tagabantay. Ang kuweba ay naging kilala bilang tirahan ng mga multo at iba pang engkanto, at sino man ang papasok doon ay hindi na makakauwi. Isang araw, may isang batang babae na nagngangalang Ana. Siya ay matalik na kaibigan ni Lina. Ang kapatid ni Lina, si Miguel, ay dating mangingisda. Ngunit bigla na lang siyang naglaho kasunod ng mga balita tungkol sa mga nakakatakot na sigaw na maririnig mula sa direksyon ng kuweba ni Alima. Noong isang gabing madilim, dumating si Lina sa bahay ni Ana na may dala-dalang liham. Ito ay isang nakakalito at kulang sa impormasyong mensahe na sinasabing natagpuan niya sa tabi ng ilog malapit sa kuweba. Sa liham, may nakasulat na, "Huwag kayong matakot. Ako'y ligtas, ngunit nasa lugar na hindi ko maipaliwanag. Sundin ang ilaw ng buwan, at hanapin ang pintuan sa likod ng bato." Nang basahin ni Ana ang liham, agad niyang napagtanto na kailangan niyang tumulong. Bagaman kinabahan siya sa iniisip na pupunta sa kuweba, hindi niya kayang ipagpaliban ang pagtulong sa kaibigan. Kinabukasan, nagsimula silang maghanda para sa kanilang paglalakbay. Sinundan nila ang patunguhang tinuturo ng liham, sumusunod sa ilaw ng buwan at ang mga marka sa lupa na parang mga bakas ng paa. Habang lumalalim sila sa gubat, mas lalo silang nadarama ang lamig at katahimikan. Minsan pa ngay may mga boses na tila humihikbi o naghahamon sa kanila. Ngunit pinilit ni Ana na huwag pansinin ang lahat ng iyon. Pagdating nila sa pasukan ng kuweba, napansin nilang may isang malaking bato sa harapan nito, na tila isang pinto na nakatago sa madilim. Nang tingnan ni Ana ang likuran ng bato, nakita niya ang isang maliit na butas kung saan sumagi ang ilaw ng buwan. Ito ang pintuan na binanggit sa liham. Nang unti-unting pumasok sina Ana at Lina sa kuweba, nadama nilang ang hangin ay mas mabigat at mas mainit kaysa sa labas. Ang mga dingding ng kuweba ay puno ng mga nakakatakot na larawan, mga mata na tila namumulaklak sa dilim, at mga hugis ng mga hayop na tila gumagalaw kapag hindi mo diretso silang tinitingnan. Sa loob ng kuweba, may isang mahabang lagusan na parang walang katapusan. Habang naglalakad sila, narinig nila ang mga boses, parang mga taong umiiyak, at mayroon ding mga sigaw na tila galit. Ngunit sa kabila ng takot, patuloy silang naglakad. Sa wakas, narating nila ang isang malawak na silid sa loob ng kuweba. Doon, nakita nila ang isang babaeng nakatayo sa gitna ng silid, na may mahabang buhok na umabot hanggang sa kanyang talampakan. Nakasuot siya ng puting damit na parang yari sa usok, at ang kanyang mga mata ay parang apoy na nagliliwanag sa dilim. "Hindi ako nakikipagbiruan," sabi ng babae, na tila si Alima mismo. "Ano ang gusto ninyong hanapin?" Sinabi ni Ana na hinahanap nila si Miguel, at na gusto nilang makita kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi sumagot si Alima agad-agad, sa halip, inilabas niya ang isang kristal na bola at ipinakita ang imahe ni Miguel. Nakita nila siya na nakaupo sa isang sulok ng silid, tila nahihirapan ngunit buhay pa rin.
Nang ipahayag ni Alima na si Miguel ay dapat manatili bilang kapalit para sa kanyang proteksyon, hindi sumuko si Ana. Hinamon niya si Alima sa isang pakikipaglaban, kung manalo siya, ipapalaya niya si Miguel. Pero kung talo siya, mananatili silang pareho sa kuweba. Dahil sa kabaitan ni Ana at ang kanyang determinasyon, may himala ang naganap, nagising ang mga espiritu ng kalikasan na nakatira sa kuweba, at sila ang sumagip kay Ana. Nagkaroon ng malaking sagupaan sa pagitan ng mga espiritu at ni Alima. Sa huli, natalo si Alima at napilitang umalis mula sa kuweba. Nang mawala na si Alima, bumalik ang kuweba sa kanyang dating katahimikan. Natagpuan nila si Miguel, naligtas ngunit medyo mahina. Pinuntahan nila ang daan pauwi, at sa sandaling iyon, naramdaman nila na ang kuweba ay hindi nabanta, kundi isang bahagi na ng kanilang kasaysayan. Mula noon, ang alamat ng kuweba ni Alima ay naging isa pang kwento na sinasabi ng mga tao, ngunit may bahagi ng kwento na nagpapakita na kahit gaano pa kadilim ang sitwasyon, ang kabutihan ay laging mananalo. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel, at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.